Hello po mga kabebe, magandang buhay po. So ngayon po ay mai-share lang ako sa inyo, imamarites kasi nga po mga kabebe, finally po, ito po talaga yung tanging hiling ko sa ngayon. Sa susunod, espera na naman. At yun nga mga kabebe, ay masaya lang po yung duck girl nyo kasi nga po ay, yun nga, alam naman po natin nga kahapon is nag-update nga po tayo. 2 months din po yun na wala talagang katubig-tubig, na sobra po tayong nahirapan at naapektuhan po talaga yung mga alagang itik ko, lalong-lalo na po itong mga itik ko pong mga duckling. Sobra po silang nangayayat po talaga mga kabebe kasi nga ay dito nga po sa area mga kabebe, napakalawak po talaga. Kung sa area lang talaga na paglalagyan natin at patuka na pwede nilang makain is wala po tayong masabi doon kasi ay marami po talaga silang pwede sanang kainin. Kaso nga lang po mga kabebe, iba pong kinakain. Kinakain po. Hindi, iba ka, yun nga is yun nga, tubig talaga yung problema po talaga mga kabebe. So ngayon ay ito nga po mga kabebe, kasi nga kahapon, 2 araw na sila doon nung pinaglagyan ko. So ngayon, dito na area, napakarami po talagang pwede nilang makain. Tas nagulat po ako mga kabebe kasi nga kahapon hindi po ako nagpunta dito na area. At yun nga po mga kabebe, sabi ko guys, doon lang muna natin idaan at sa ganun ay mapakain muna natin itong mga alagang seho natin bago natin sila ipastol doon. Kasi nga, pag dry area po talaga mga kabebe, lagi kong sinasabi, ay hindi po talaga advisable na magpastol po talaga tayo sa dry area. Kasi itong mga alagang itik natin, lalong-lalo na po ito ay mga seho, is madali lang po silang nalulumpo. So yun nga, ay limited nga po yung oras na ilalagay nila sa area pag ganitong dry area. So yun nga po ang nangyari mga kabebe, pagdating dito sa area, ay ang dami pong tubig. Yung bang napatalon yung puso ko. At yun nga po mga kabebe, ngayon nga din po is mahirap para sa akin kasi nga yung isang tao ko nga po is umuwi, so isa lang kami, isa lang yung nagbabantay, tas ako. So mangyayari dito muna ako buong araw sa area. At yun nga, napakahirap mga kabebe kasi yung net ko is kulang sa area na paglalagyan. Pero yun nga ang iniisip ko kasi nga dito na area may hindi pa naani at baka makapasok at hindi na po makita. So andito nga po yung mga alagang itik ko. Tignan nyo mga kabebe yan. Babantayan ko yan, baka papasok sila dyan mga kabebe. Hindi pa naman yan naani. Tas yung nagmamay-ari dyan is strict na ba? Erang isog kayo oy. Ha! Shh! Oh, ito po yung mga alagang seho po natin mga kabebe. So nga, kahit may tubig na po yung pinaglagyan nila, yun nga po mga kabebe, nasanay na kasi itong mga alagang ducklings natin na kumain sa dry area. So, pag ganito po mga kabebe, dalawa din po kasi yung pupuntahan yan mga kabebe. Either yung mga alagang itik mo, pagdating pa lang sa area is nasanay na sila sa tubig. So ang mangyayari is hindi sila kakain sa dry area. Iba kasi yung nangyari sa kanila sa unang sabak nila sa area mga kabebe. Kasi nga yung area nga na pinaglagyan natin is wala po talagang katubig-tubig. Hanggang sa ngayon po ay ngayon lang po sila nakatikim talaga ng sakto na patubig. So yan po nangyayari mga kabebe. Pero ito po talagang mga alagang itik mga kabebe. Pag may tubig po talaga, sobra po talaga silang magalaw. Iikutin po nila yan. Yan pong nakikita nyo mga kabebe, yan. Iikutin ng mga alagang itik natin dyan. Hindi po ako, anong tawag nun, yung karamihan ginatapok-tapok sila. Hindi ganun. Hinahayaan ko po itong mga alagang seho po natin na kumain lang po dyan, nakakalat mga kabebe. Kasi nga po ay kumpiyansa din po tayo kasi nga po dito nga po sa area na pinaglagyan ko ngayon is wala na po talagang kaitik-itik. So ang nangyari, ito na lang pong mga seho ang dito. So mamayang hapon mga kabebe, ikutin namin yan hanggang doon. Hanapin namin tong mga alagang seho natin kasi nga, yun nga, para nga po ay masanay po talaga silang kumain po ng walang limitado. At yun nga po mga kabebe, sobrang galaw na nga po itong mga alagang itik ko. So yung isang tao ko kasi mga kabebe, inutusan ko magkuha ng net kasi nga kahapon, linagyan nila ng net doon, tas hindi nila kinuha ngayon. So mangyayari, pinakuha ko, pat sa ganun na itong mga alagang itik natin ay hindi po pupunta dito kasi nga dyan hindi pa naani. Ang problema kasi mga kabebe, pag pupunta sila dyan is baka hindi natin sila makita, tapos
yung palay kakainin nila. Grabe naman kainit to, noon sa man. Ano pa oras? Alas 6 pa mga kabibe, pero sobrang init, pero yun nga okay lang din. Ho! Ganito po kaganda ang magbantay ng itik mga kabebe, yung magtiis ka talaga. Sana okay lang sana kung tiis ganda eh. Hindi naman, init oy. Oh! Ah! Ha! Ho! Hu! Ha! Badlongon. Hu! Hu! Shh! Shh! Ha! Bak! Yung iba po mga kabibes, andun po nakakalat. Ito po talaga yung matitigas yung ulo. Hanggat alam nila dito na area mga kabibes, babalik talaga yan sila. Ganito po katigas talaga itong mga alagang seho. Tapos nagsasabi din ng iba is, ikulong ko daw itong mga alagang itik ko or duckling. Kasi nga po ay baka daw kagatin ng ahas. Wala pong ahas mga kabebe, maniwala pa ako sa tao, maraming ahas talaga. Pero yun nga po mga kabebe, joke lang yun, pero real talk talaga yun mga kabebe. Yun talaga yung totoo. Pag ganito po nga, nag-aalaga po talaga tayo ng seo mga kabebe is no worries po tayong ilagay natin sila sa ganitong area. Maliban na lang po kung gabi, tapos ilagay natin sila sa medyo maraming kahoy, lalo na po yung mga kawayan, malapit sila sa kawayan. Tapos malapit sa kanal, may mga bayawak. Yun yung mahirap mga kabebe. At yun din po yung isang babantayan din po natin na pag maglagay din po tayo ng kulungan ng mga alagang itik natin, is titignan po talaga natin yung area. At baka ay may mga daga din po yun. Isa din po yung dahilan mga kabebe na maapektuhan yung mga alagang itik natin kasi kakagatin talaga yan sila ng mga daga. Pero sa pag-aalaga ko po ng mga alagang itik mga kabebe wala pa naman na ganun na nangyari. Pasensya na kasi sobrang init talaga. Alam mo ba kahit maitim ka na, takot ka pa na umitim. Ganito talaga ba? Ano ba yun? At yun nga po mga kabebe, may share nga din po ako sa inyo. Totoo po din yung mga advice ng mga natin, mga kabebe natin. Magandang advice din po para sa atin yun. Kasi nga totoo yun na mas maganda na iwasan natin yung mga ganun. Lalo na maglagay tayo ng kulungan malapit po sa sa karamitang kanal. Napakahirap yun mga kabebe kasi nga ay tawag doon kanang tapos lalo na pag siho mga kabebe kasi yung kaibigan ko nag-alaga siya sa mga siho. So ngayon ay diretso talaga sa area ganito ba sa Basakan, diretso talaga agad. Bagong dating yung itik niya, day 1, diretso agad sa kapalayan. Pero hindi niya yun linagay, pinastol. Mga 3 araw pa bago niya pinastol yung mga alagang seho niya. Pero yun nga, kinulong lang niya. Pero at least ay nasasanay na kumain dito sa area, maglakad-lakad, makaligo. Yun yung maganda din po para madali tumubo yung mga balahibo nila. At yun nga po mga kabebe, kumpiyansa po nga siya. So ang nangyari, naglagay siya ng doon sa area doon. Ang nangyari, ang dami pong daga. So, ang daming namatay na itik. So, yun yung babantayan natin na pag maglagay po talaga tayo ng mga itik, lalo-lalo na po at seho, is napakasensitibo kasi kakagatin talaga yan sila. Maliban na lang po kung malalaki. Yung malalaki, yun yung babantayan natin yung mga ahas. Kasi nga ay, baka mabulabog din po yung mga alagang itik natin. Maliban sa mabulabog is baka malagasan pa tayo. Yun yung mga disadvantage talaga pag ganitong pinapastol po natin yung mga alagang itik. So ngayon po mga kabebe, magbabantay nga tayo ng itik. So agahay kay ulo mga kabebe. Oy, alam mo bang nagpunta na ako doon? Diyan no? Tapos andun na naman sila. Ganyan po kakatigas yung ulo nila kahit ang dami ng tubig dito na area. Hindi ko ba alam anong asa man ni sila na liwat to liwat sa ako At yun nga po mga kabebe, yan nga po. At yun nga, abugo na to ni kay ito nga na area mga kabebe, hindi pa yan naani. So mangyayari papasok sila dyan. Saglit lang ha. At ito nga po yun na area mga kabebe. Kung titignan mo ay parang napakarami na talaga silang yung nakikita mo mga kabebe, hindi po yan palay kundi ay damo. Kasi nga po mga kabebe, sa sobrang tagal na po na hindi po ito nagagalaw, yung hindi po nila nalilinis itong area na to, nagkaganito na po to mga kabebe. Ang laki po ng biyak po, dagko kay kanang liki ba? Anong liki? Nago kay mga liki kanailang yuta diri mga kabebe dahil nga po yun sa sobrang init. So ang nangyari ngayon is may patubig talaga po tayo. So unti-unti na pong ibabalik po yung tubig dito sa area mga kabebe. Siguro mga kabebe itong mga alagang itik natin na
pag ganito tuloy-tuloy talaga yung tubig is mga 1 linggo, makikita na talaga natin yung totoong katawan po talaga ng mga alagang seho natin. Kasi nga nung last nga po nga nag-alaga po tayo ng mga seho is hindi ko po talaga nakita na ganito yung mangyayari mga kabebe ba. Kaya ang nangyari ngayon, kumpiyansa ako, ganun. Tapos ganito ang nangyari. Tapos nalabas na yung mga alagang itik ko. Medyo marami-rami din. At yun nga, nung nakaraan nga na nag-alaga tayo, itong mga alagang seo ko ay malalaki po talaga ito sila mga kabebe. Yung mga inalagaan ko dati na ngayon ay naibenta ko na. So ang nangyari, parang naninibago ako. Sobrang challenge po talaga mga kabebe pag mag-aalaga po talaga tayo ng mga seho. Maliban po sa risky mga kabebe is yun nga, napaka-kuan talaga. Kapoy kayo ba, nakakapagod sobra lalo at wala kang tao na aasahan. Tas yung area na paglalagyan mo ay medyo marami-rami kayo sa area. Napakahirap yun mga kabebe kasi nga alam naman po natin pag ganitong seho talaga mga kabebe, magalaw po talaga ito sila. Kailangan po talaga na bantayan kasi nga ang tendency kasi niyan, ang mangyayari nga po kasi is pag nalingat ka lang nga po mga kabebe, is baka may posibilidad na hindi na nila mahanap yung mga kasama nila. Maliban na lang po talaga kung itong mga itik natin isa malalaki na kasi nga ay alam na nila kung paano umuwi. So yun nga po mga kabebe yung babantayan natin. Pag ganitong pastol po talaga yung hanap mo, kailangan mo talaga na maghanap po talaga ng tao na pwede mong maasahan dito sa area kung ikaw ay busy na tao. At yun nga po mga kabebe, magandang sideline din ito, negosyo. Samantalang kung ayaw mo talagang iwan yung trabaho mo, pag may maaasahan ka, pwede mo itong simulan mga kabebe. At least kahit papaano nagtatrabaho ka, isa pag uwi mo, nag-i-income pa din. Yung ganun mga kabebe ba. Wala naman po masama talaga mga kabebe sumubok sa mga ganito lalo at number 1 talaga titignan natin mga kabebe is yung expenses talaga o yung puhunan po natin. Kasi pag ito po talaga ikulong natin, napakalaking gasto po talaga mga kabebe. Sa ganito karami na itik mga kabebe, konti lang po talaga yung nailabas kong pera kasi nga expect ko talaga mga kabebe na malaki po talaga ang kailangan nila dito. Pero dahil nga po sa area na pinaglagyan natin is napakalaking tipid po para sa akin na dito lang din po umaasa. Imagine mo yun mga kabebe na nasa 50% po yung nasave ko na pera na dapat sana ay ilaan natin dito sa mga alagang seho natin. So yun nga po mga kabebe, dito nga po na area is okay na okay po tayo dito. Ito din po yung area na nalagyan na natin ito before pero hindi po tayo nagtagal dito. Ang nilagay ko dito is yung mga alagang itik ko po na nangingitlog. Kaso lang ay yun nga, wala nang tubig, nag-cut off na. So ang nangyari, ngayon pa din bumalik, mag 2 months na. So ang pumalit, ito pong mga alagang seho ko. Ito pong mga alagang seho ko mga kabebe, sa ngayon pa lang po nakapanood ng videos ko, may mga upload tayo dyan day 1 hanggang sa nailabas na po natin itong mga alagang seho natin sa area. At yun nga po mga kabebe, sa paglaki nga po ng mga alagang seho natin is hindi po talaga yan totally uniform. Kahit pa alagaan mo yung mga alagang itik mo, pantay-pantay yung patuka na pinapakain mo, pero may mga itik pa din po tayo or seho na hindi po talaga yan sila totally na nakakasabay sa mga malalaki. Kasi nga ganyan po talaga yan mga kabebe, kung first timer ka at baka magulat ka bakit yung mga alagang itik mo is naging kubol, na ihid. Natural lang yan mga kabebe na ganyan talaga na may mga itik talaga tayo na hindi lumalaki. Pero wag pa din po tayo mag-alala mga kabebe kasi ay mangingitlog pa din po naman itong mga alagang itik natin. Ganun, pareha lang din po na sa tuwa ba nga mga tao na nano, na dagko, ganun ba, ganun. Ganun din po yung mga itik natin. So yun nga, pag ganito nga medyo mapayat nga po itong mga alagang itik natin, mahirap po makarecover mga kabebe. Pero yun nga, kailangan natin ng tubig para madali sila makarecover. At yun nga po mga kabebe, sa ilang araw nga na may patubig nga po dito sa area, is malaki po talaga yung pagbabago po ng katawan po ng mga alagang itik natin. At medyo lumubo po yung katawan nila. Tas yung mga balahibo nila, mas madali po talagang tumubo.
tas kumintab. Kasi ito po talagang balahibo nila mga kabibe. Ito po talaga yung protection po nila sa katawan. Kasi nga dahil nga po ay pinapastol lang natin sila sa area, exposed po talaga sila sa init at ulan. Yun po yung panangga po ng mga itik natin. So yun nga po mga kabibe, ang kailangan po talaga ng mga itik natin is waterfall po talaga. Tubig po talaga yung kailangan nila. Kahit sobrang dami ng patuka mo, kung hindi mo pinapaligo itong mga alagang seho mo, is yung mga balahibo po talaga nila mga kabebe yung maapektuhan. Kaya advisable po talaga na kailangan po talaga natin silang paliguan. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung area na sinasabi ko na maraming tubig dito po. Ito nga po yun mga kabebe, nakikita nyo naman yan mga kabebe, marami po talagang tubig. So ang tubig is hanggang doon na po sa nakikita nyo yung mga may green, yung doon sa may kalabaw na doon na area. Hanggat pababa yun mga kabebe. Siguro mga kabebe, mga 2 araw na guro itong tubig kasi nga malalaki yung biyak dito pero yung tubig is nakarating doon, hindi lang namin napansin dito na area. So tignan nyo naman mga kabebe dito na area, tignan mo. Ang lalaki po talaga ng biyak niya. O tignan mo. Pero ang tubig, meron na pong patubig. Yan. Yan. Nababasa na po yung lupa. Yung mga bitak na yan, may mga tubig-tubig na. So napakagandang sign po yun mga kabebe na pabalik na po talaga yung tubig. Tas yun nga, pag ganitong pabalik na yung tubig, siyempre yung mga kuhol na mainit yung ulo, yan, magpapalamig sila at yun na yung kakainin ng mga alagang seho natin. Yun nga po mga kabebe, sa nagsisimula pa lang, alam nyo ba itong mga itik natin, pag nakakain po ng maraming kuhol, tapos balanse po yung kinakain katulad ng palay at kuhol, is napakalaki po talaga ang yun mga kabebe, pagbabago sa pundasyon ng katawan nila. Madali pong lumubo yung katawan po ng mga alagang itik natin. So yun nga, number 1 na titignan natin pag ganito pong area na ipapastol po natin itong mga alagang itik natin is number 1 po talaga na titignan mo yung paglalagyan ng mga itik mo, kung yung mga alagang itik mo ba ay hindi ba kanang mapas mo ba, di makakulangan ng pagkain kahit hindi ka magpatuka ng feeds. At yun nga po mga kabebe, yan nga po din po tong mga alagang itik natin. Kalat na kalat po sila mga kabebe. Ito yung mahirap talaga mga kabebe. Sobrang kalat po ng mga alagang itik natin. Tas kulang tayo sa tao. Tas nani, grabe pag kainit. Sobrang init pa. Mag-antos na lang jud tano. Dahil nga mahal ko itong ginagawa ko, magtitiis ako. Magtitiis talaga ako. Nagtirik ng araw sa oras. Mag-alas city pa lang mga kabebe. Pero ang puti-puti ko na tingnan. Bakit ang puti-puti ko dito? Pero pag mamaya niyan, itom na kayo. Naunsa man oy. At yun nga po mga kabebe, nakakalat nga po itong mga alagang itik natin. As yan nga, patuloy pa din natin silang papakainin kahit makalat sila. Kasi nga, isa lang naman yung binabantayan talaga namin ito. Yan hindi pa naani ba? Yan, baka ang kinakatakutan namin mga kabebe pumasok dyan is baka hindi namin mapansin. Kaya yun yung babantayan natin. So ngayon, nahayaan lang natin itong mga alagang seho natin na maglakad na maglakad. At yun nga lang, di pa din ta magkumpiyansa. Rubing-rubingon po na to. Pagdating ng tanghali, yan sila. Hanap yan sila ng area na hindi masyadong mainit. Pero no worries po tayo mga kabebe kasi alam na po nila yung katawan nila na protektahan sa init po. At yun lang po mga kabebe. Yun lang muna yung marites natin ngayon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Sana nga po mga kabebe is patuloy na yung patubig natin at sa ganon ay masaya na din po yung mga alagang itik natin. Happy farming!